Do you think akong madam mo sugot nga paulion lang ko nga wala, tapos paulion lang ko nga quits lang ba? Walay nahitabo. Oh. Mga ano lagi ka ng kabalo ka mostly nga nagbash sa ako is mga OFW lang gyapon. So unta ang nakasabot sa ako ang sides is mga OFW pod kay sila man nakabalo kung unsa jud ang mga ugali dito sa to ang mga amo no. Yan. And kung napanood nyo yung live daw ni Kabayan, hindi ko pinanood kasi nairita na ako actually. So kung napanood nyo yung live ni Kabayan, sabi niya hindi daw niya kilala si Kabong at hindi niya alam na vlogger yun. Pero ang sinabi naman ni Kabong is humingi siya ng permission kay Kabayan para i-live yung magiging conversation niya at magiging dahilan nga ng pag-uwi niya. Kaya lang itong si Kabayan hindi rin siya naging tapat na naman mag-ringkot daw siya paglabas ng CR. Napaka-piloso po lang yun, di ba, na parang nagbibigay katotohanan sa mga lumalabas na espekulasyon kung bakit siya nasipa ng kanyang employer sa loob ng bahay at naibalik agad sa agency kasi ganung sagutan pala mauhuli. What's up mga kabayan? Magre-react lang ako, magbibigay lang ako ng opinion sa nangyari nga kay Kabong Concha sa paglaglag sa kanya ng OWA. Mga kabayan, ang nangyari talaga kay Kabong is isang pagkakamali lang yun versus sa daan-daang OFW, distress OFW na natulungan niyang mapauwi ng ligtas. At yun na nga, katulad nga ng kumakalat nga na nagkamali, lahat naman tayo nagkakamali, di ba? Ika nga nila, nobody's perfect. Pero hindi lang natin in-expect na sa isang pagkakamali na yun is mawawala na yung 18 taong sakripisyo ni Kabong sa pagtulong sa ating mga OFW dahil lang sa maling salita na binitiwan niya nga sa pag-interview nga kay Kabayan. So masasabi ko lang nga sa nangyari sa kanilang dalawa is pareho sila may pagkakamali. Ito, opinion ko lang to Pareho sila may pagkakamali sa pagitan nga ni Kabong at si Kabayan. Una, si Kabong is medyo nagsalita siya na natamaan tayong mga OFW na nagtatagal. And nag-conclude din tayo nga na basta medyo nasaktan tayo sa binitiwang mga salita ni Kabong. And ito naman si Kabayan is hindi siya nagsalita ng totoo. If totoo nga yung lumalabas nga na dahilan kung bakit siya napauwi, ayun nga sa mga marites, sa mga musang na lumalabas na mga balita kung bakit napauwi si Kabayan is about nga sa pagsama-sama sa amo niya. And hindi niya yun sinabi nga sa ayun ang sinabi niya, sinabi niya yun sa interview, pero hindi pa niya ipinaliwanag na maayos yung ibang mga dahilan. Kasi nga sabihin na natin na ayaw niya mapahiya or may pinoprotektahan niya yung sarili niya sa kahihiyan. Kasi syempre, sino ba naman ang gustong humantong sa ganun, di ba? Na may balik sa agency din mapauwi, and then yun pa yung magiging dahilan. No one wants to end that way. Lahat ng mga gusto mag-OFW na nangangarap is walang gustong mangyari yun. Kaya lang din, itong din si Kabong is, yun na nga, sa interview nga ni Kabong sa napanood kong live sa kanya is, bago daw niya inumpisahan yung video is humingi siya ng permiso nga kay Kabayan. Nag-ask siya ng permiso kung pwede bang i-live yung conversation nila. And pumayag naman si Kabayan. And kung napanood nyo yung live daw ni Kabayan, hindi ko pinanood kasi nairita na ako actually. So kung napanood nyo yung live ni Kabayan, sabi niya hindi daw niya kilala si Kabong at hindi niya alam na vlogger yun. Pero ang sinabi naman ni Kabong is humingi siya ng permission kay Kabayan para i-live yung magiging conversation niya at magiging dahilan nga ng pag-uwi niya. Kaya lang itong si Kabayan hindi rin siya naging tapat nga sa mga pinagsasabi nga niya kay Kabong. And then sabihin na natin na nagandahan si Kabong kay Kabayan. So back to the issue na naman, so pagiging maganda, guys, iba-iba tayo ng paningin ng maganda. Iba-iba tayo ng pananaw tungkol sa pagtingin ng maganda sa isang tao. May iba na nagagandahan at may iba naman na napapangitan doon sa tao. Yun ang opinion natin. Iba-iba tayo ng opinion. Nagkataon lang na si Kabong, yung pagtingin niya nga kay Kabayan is maganda. Paningin yun ni Kabong at sarili niya yung opinion. And kung tayo naman yung tatanungin nga about kay Kabayan, natural, sabihin din natin na hindi or hindi masyadong maganda. Ganun, mas marami pang maganda sa kanya.
At yun na lang ang isipin natin. Kung sa side ni Kabong is nagagandahan siya dun sa babae. At sa side naman natin hindi tayo nagagandahan. Respeto na yun man lang kay Kabong. Di ba kasi paningin niya yun eh. Mata niya yun. Nakikita niya nagagandahan siya sa babae. At nag-aalala siya sa nangyari sa babae. Which is normal naman sa lahat na ganun ang magiging reaction natin. O di ba? Na mag-alala nga sa isang kabayan. At of course, sa magiging kalagayan nga niya dito sa abroad. So, yun ang na-misinterpret natin na sinabi kagad ni Kabong o kinuklud kagad natin na lahat tayo mga OFW ay pangit. Kaya nagtatagal dito. And mali din tayo doon pero pinaglaban pa rin natin yung kasi nga wala naman talagang di ba pangit. Lahat naman tayo maganda. May kanya-kanya ka tayong ganda sa ating mga sarili. And yun na nga, itong si Kabong is inilaglag nga siya ng OWA. Natanggal siya sa pagiging advocate because of one mistake na interview lang na nangyari ay binitiwan siya ng OWA. Sa loob ng maraming taon, sa loob ng 18 years, maraming natulungan si Kabong Concha na distress OFW worker. Sabi nga niya marami na siyang na-encounter na iba't ibang klase ng kaso ng isang OFW at natulungan niya. And yung sa isang pagkakamali lang na wala naman siyang tulong doon, ay tulong doon sa OFW na yun. O hindi na rin matatawag na OFW kasi hindi naman siya nagtagal dito. Kay kabayan na lang sa pagkakamaling interview na yun is nawala lahat ng naitulong o nabigay na mabuti ni Kabong sa atin. Bakit naman ganun, di ba? Na sa isang pagkakamali lang, yung daan-daang natulungan niya is nakalimutan na ng uwa. Mali yun. Diba? Hindi ba pwedeng ikaw ipagtatanggol mo naman yung tauhan mo as an administrative ng OWA. Ayoko mag-pinpoint ng dito pangalan, but masasabi ko lang ginawa ng OWA kay Kabong ay mali. At sa mga bashers din dyan ni Kabong, isipin nyo rin ang mga natulong na mabuti ni Kabong, lalo na yung mga OFW na nag-react. Of course, isa rin ako doon. So, isipin na lang natin yung mga mabuting naitulong ni Kabong sa ating mga kapwa OFW na nagkakaroon ng problema dito kumpara sa isang mistake lang. And sabihin natin na dahil sinabihan niya na maganda o ganun, na pag maganda, wag mag-abroad. Ibig lang sabihin nun is nag-aalala siya. And tayo, kung tingin natin sa sarili natin is maganda tayo, is sundin na lang natin sinabi niya na huwag tayong mag-abroad. Pero since na maraming nasaktan, maraming nag-react doon sa sinabi ni Kabong, hindi pa pwedeng palagpasin na lang yun, nakalimutan na lang yun kasi paningin niya yun sa babae, di ba? Sariling opinion yun sa ganda ni kabayan. Lahat naman tayo may sarili-sariling opinion sa ganda ng isang tao. Kung nagagandahan tayo, napapangitan tayo. Pero ang kalimutan, ang 18 taong panenervisyo niya at pagtulong nga sa ating mga kapwa OFW na distress, isa yung malaking pagkakamali na, di ba? Isa yung malaking para sa atin. Lalabas na parang wala tayong utang na loob sa kanya. And since nga is yun nga yung nangyari, masakit lang isipin, di ba, na hinilaglag siya ng uwa dahil sa isang pagkakamali. At ito naman si kabayan nga is nag-live din siya, hindi man lang niya dinipensahan si Kabong. Or kahit hindi man sabihin na responsibilidad o obligasyon ni kabayan na depensahan niya si Kabong, ay parang idinidiin pa niya si Kabong nga doon sa interview na nagsabi nga na hindi daw niya alam na vlogger, pero ang sabi ni Kabong is sumingi siya ng permiso kay kabayan na i-live siya. And ito nga si kabayan, si kabayan, pinagtanggol ko si kabayan na baka anong isipin nyo na anong ulti sinabi ni kabayan, ito nga si kabayan ay mag-vlog na daw. Okay, kasi lahat naman tayo may karapatan, di ba, kung anong gawin natin. And ginamit naman yung opportunity yun, di ba, para mag-vlog. And sabi nga ni DJ Solina na meron daw na yung nagmamaganda is bida-bida na ngayon sa social media. Di ko na alam kung anong nangyari kabayan, hindi naman ako nakapollow sa kanya, but think of it na sa nangyari galang na sa isang napakaliit lang na interview sa isang napakaliit na enkwentro, yung 18 taong panenervisyo ng isang tao, pagtulong ng isang tao is napunta lang lahat sa wala dahil sa isang pagkakamali. And dumagdag pa yung mga bashers. Sabihin pa naman na utak ka lang kasi Kabong. And example lang sa inyo kung sa inyong paningin nagagandang kayo sa isang tao, tapos sa paningin ng kaibigan mo is napapangitan siya, sasabihan mo na ba yung kaibigan mo na nagagandahan sa isang tao na utak ka lang ka? No, hindi. Kasi respect natin yung opinion niya na nagagandahan siya doon sa isang tao. And tayo naman,
wala tayong pakialam kasi sariling opinion ngayon. And basta yun lang masasabi ko, nagkamali. Pareho nagkamali ang both side. May pagkakamali ang both side. And of course, dapat hindi sa pagkakamali, hindi dapat ginanon ang nangyari kay Kabong. Kasi 'di ba, ang dami-daming natulugan ni Kabong Concha para lang sa isang walang kakwenta-kwentang interview, para sa walang kakwenta-kwentang pagkakamali, ay ganun ang gagawin sa kanya. Tayong mga OFW, isang tawag lang natin kay Kabong, nandiyan na kagad siya. Kung sa uwa naman tayo tatawag, ring ng ring, di ba? Pero kay Kabong, isang lapit mo lang, 2, 3 ring, sasagutin ka na niya, tutulungan ka na niya. And sa mga bashers dyan ni Kabong, good luck na lang sa inyo. Sa mga naghihingi ng tulong, agad-agad, good luck na lang, isang malaking good luck pag humihingi tayo ng tulong sa uwa. Kasi nawala na naman ng magaling na advocate ang gobyerno ng uwa, o sa ngayon ng uwa para sa ating mga overseas Filipino workers. So yun lang. And kay kabayan, good luck din sa pagbablog mo. And sana lang makatulog ka pa. Diba sabi mo, stress ka na sa mga bashers mo. Di ka naman mukhang stress eh. Mukhang ginagawa mo, katatawanan na lang. Good luck na rin sa iyo sa buhay na pinili mo. Sige na, magmaganda ka na. And ito pa guys, di ba nag-live nga si Kabayan? And sinabi nga doon na parang kino-confirm niya yung lumabas nga na statement mula sa katulong daw ng kaibigan ng amo niya about doon sa paglabas niya na nakatapis ng tuwalya. So sabi niya, alangan naman mag-raincoat daw siya paglabas ng CR. Napaka-piloso po lang yun, di ba, na parang nagbibigay katotohanan sa mga lumalabas na espekulasyon kung bakit siya nasipa ng kanyang employer sa loob ng bahay at naibalik agad sa agency. Kasi ganung sagutan pala, mauhuli mo na siya sa sarili niyang pakana. And yun na nga, parang totoo yung mga lumalabas nga about sa kanya, and yung paglabas-labas niya about nga sa amo niya na lalaki. So baga na-trigger nga yung amo niya babae, kaya swerte pa rin siya na ibalik siya sa agency na hindi sinaktan o pinadapuan man lang. And ang masasabi ko, ulitin ko na naman, pag ganang pagkakataon na yung CR natin mga kabayan na separated sa room natin, is dalhin nyo na lahat ang mga susuotin nyo sa araw na yun. O kung mag-uniform kayo, dalhin nyo yung uniform nyo bago kayo lumabas ng CR. Hindi yung nakatapos kayong lalabas ng CR. Lalong-lalo na pag separated talaga ang room sa CR. Yun talaga yung technique doon. Huwag pa kampante, di ba? Huwag pa kampante at huwag masyadong confident sa sarili. Kasi wala ka sa Pilipinas, nandito ka na sa conservative country. Lalong-lalo na dito sa Riyadh. Napaka-conservative ng mga tao dito. And yun ang parang parang confirmation na yun ng mga sinasabi nga ng mga nagsisilabasang issue kay Kabayan. Kaya lang hindi tayo makatanong doon kay Kabayan nga sa live niya kasi naka-off yung comment section niya at ang hinahayaan na lang niya is yung mga good comments. So, yun lang. Sana kay Kabayan, sana lang totoong stress ka kasi sa mukha mo para kang stress eh. Good luck na lang sa journey mo. Balita ko mag-Amerika ka daw eh. Good luck sa pag-Amerika mo.